Vera's point of view. Doktora, maaga po akong mag-out ha. Bibili po kasi ako ng regalo para sa birthday ng boyfriend ko. Nakangiting paalam ko sa doktora ng vet clinic kung saan ako nagtatrabaho bilang assistant. Birthday pala ni Frankie? Tanong nito. Kilala ni doktora ang boyfriend ko dahil kaibigan niya ito. Ang boyfriend ko rin ang nagpasok sa akin dito sa vet clinic ni doktora, kaya't nagkaroon ako ng work. Opo, tugon ko. Punta ka po kapag hindi ka busy mamaya. Sigurado nga hanapin ka ni Frankie. Oo, pupunta ako mamaya. O sige na, lumakad ka na para mas marami kang time na maghanap ng pangregalo kay Frankie. Nakangiting tumango naman ako bago lumabas ang vet clinic. Dahil na kay Frankie ang sasakyan ko, nagtaxi na lang ako. Pinahiram ko kasi sa kanya ang sasakyan ko dahil ayaw siyang pahiramin ng kapatid niyang masamang ugali. Nang makarating nga sa mall, ay naghanap agad ako ng mga pwedeng iregalo sa kanya. Naisip kong relo na lang at sapatos. Medyo mahal ang tinda sa mall pero tiis na lang dahil mahal ko naman si Frankie. Nakita ko ang isang magandang relo na mukhang bagay kay Frankie. Hinawakan ko yon pero may isang kamay rin na humawak doon. Ako ang nauna. Nakangiting sabi ko sa lalaking humawak din sa relo. Nauna ng 0.1 second ang kamay ko. Kaswal na tugon ito. Nagsalubong naman ang kilay ko. Ako nga sinabi, bitawan mo na. Maganda to kaya't kursunada ko. Mas lalo naman akong nainis sa kanya. Wala talagang araw na hindi kumukulo ang dugo ko sa kanya. Kapatid lang naman ni Frankie itong kaagaw ko sa relo. Hindi kami magkasundo dahil magaling siyang mambuisit. Walang-wala man lang sa kapatid niyang ubod ng bait. Be a gentleman, Felix. Isa pa, ibibigay ko itong relo kay Frankie. Wala akong pakialam. Ngumiti ito sa akin. Bitaw na kung ayaw mo magkagulo tayong dalawa rito. Ikaw ang bumitaw. Excuse me ho? Napatingin kami sa sales lady. Marami po kaming stock ng ganyang relo. Pwede po namin kayong bigyan pareho. Napatikim naman ako bago bitawan yung relo. Ayan, iyon na. Bagay naman yan sa'yo dahil pang display ka lang. Nag-flip hair ako bago siya layasan. Binigyan nga ako ng sales lady ng panibagong relo na agad kong binayaran para makaalis na doon. Ayoko kasing mas masira pa ang araw ko. Sinunod kong pinuntahan ang bilihan ng mga sapatos. Natanaw ko si Felix sa labas ng shop kaya't binilisan kong pagbili ko para hindi niya ako maabutan. All done na. Nakangiting sabi ko. Tumingin ako sa oras at mag-aalas 6 na ng gabi. Mabilis naman akong umalis ng mall at nagtungo kila Frankie dahil mag-uumpisa na ang party. Bandang alas 7 nga ako nakarating dahil traffic. Nagsisimula na ang party at marami na rin ang bisita. Happy birthday, babe! Nakangiting bati ko sa boyfriend ko bago siya lapitan at halikan. Ito ang mga gifts ko for you. Sana magustuhan mo. Thank you, babe. Kinuha niya mga regalo sa akin at inilapag sa isang table. Mamaya na natin buksan ang mga regalo mo ha. Kumain muna tayo. Hindi pa ako kumakain kasi hinintay kita. Napangiti naman ako. Ang sweet-sweet talaga nitong boyfriend ko. Can't wait na mapangasawa siya. Kumuha kami ng pagkain ni Frankie at naupo sa isang table kung nasa saan si Doktora at Felix. Nandito pala itong kumag na ito. Happy birthday, Frankie! Nakangiting bati ni Doktora sa boyfriend ko. Tumatanda ka na. Pakasalan mo na dapat si Vera. Napanguso naman ako dahil sa sinabi ni Doktora. Elise, malapit na. Ikaw ang bridesmaid namin ha. Nakangiting tugon ni Frankie. Corny nyo? Sabat ni Felix kahit nawala ang kilig ko. Ang bitter mo. Palibhasa walang may type sa'yo. Singhal ko sa lalaki bago ito irapan. Pagkatapos namin kumain, inabutan ako ni Frankie ng isang wine. Kahit hindi ako umiinom ay ininom ko yon para sa kanya. Kaso naman isang wine glass pa lang ang nalalagok ko. Nahilo agad ako. Are you okay? Alalang tugon ni Frankie. Nahihilo ako. Tugon ko bago mapasapo sa sentido ko. Sorry, nakalimutan kong mababa ang tolerance mo sa alak. Saad nito bago mapahinga ng malalim.
O sige na, pumasok ka muna sa loob ng bahay. Pahinga ka muna sa kwarto ko ha. Susunod agad ako. Tumango naman ako bago maglakad papasok ng bahay. Hirap na hirap akong umakyat ng hagdan dahil sobrang hilo ko. Idagdag pa na parang nakikipaglabanan ng hotness kay Satanas dahil sa sobrang init ng pakiramdam ko. Shit! Napamura ako bago tanggalin ang butones ng blouse ko. Ang init-init dito. Sa sobrang lango ko, hindi ko na alam kung saang kwarto ni Frankie ako nakapasok. Blurred na kasi ang paningin ko at pabawas na rin ang pabawas ang kasuotan ko dahil sobra akong init na init. Narinig ko ang pagbukas ng pinto kaya't napatingin ako ron. Hindi ko maaninag kung sinong pumasok. Pero base sa pangangatawan at tangkad nito, mukhang si Frankie siya. Frankie, ang init! Sambit ko bago siya lapitan. Frankie, hindi ko kayang init. Mamamatay na yata ako. Hindi to sumagot at bigla na lang akong hinalikan. Kakaiba sa pakiramdam ang labing naramdaman ko. Pero tumugon pa rin ako sa halik. Alam kong hindi si Frankie ang lalaking ito pero ang imaheng nakikita ko ay mukha niya. At noong gabing yun ay nawala ako sa katinuan at nagpaubaya sa init na nararamdaman ko. Kinabukasan ay sobrang sakit ng katawan ko. Para akong binambo ng 10 tao. Masakit din ang bataan ko na parang napasukan ng isang malaking truck. Nanumbalik sa alaala kong nangyari kagabi. Napangiti na lamang ako dahil masarap ang nangyaring yon. First time kong ibigay ang sarili ko kay Frankie. Literal na best birthday gift ang nangyari. Frankie! Nawala ngiti sa aking labi at napalitan ng pagkatakot. Dahil hindi si Frankie ang bumungad sa akin nang lingunin kong katabi ko. Felix! Mahimbing ang tulog nito habang nakadapa sa kama. Nagsimulang manginig ang katawan ko at mangilid ang luha ko. Kahit sobrang sakit ng katawan ko, mabilis akong bumangon at nagbihis. Tsaka umalis sa kwartong yun. Nag-cheat ako! Mabilis na tumulo ang aking luha. Hindi! Hindi! Ayokong maging kagaya ng mama ko. Ayoko! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Basta't pagka-uwi ko, umiyak lamang ako ng umiyak dahil sa sobrang pagka-guilty. Dahil sa nangyaring yon, halos 2 linggo kong nakakulong sa apartment ko. Tumatawag si Frankie pero hindi ko magawang sagutin dahil sa takot ako. Kapag pumupunta siya sa apartment ko, hindi ako sumasagot para kunwari walang tao. Vera, hindi pwedeng palagi kang nakakulong lang. Harapin mo si Frankie. Sabi ni Janina naka-video call ko. Kaibigan ko siya at siya ang nakakaalam sa mga nangyari. Sigurado talaga ako na may naglagay ng kung ano sa iniinom mong wine. Pero sino namang gagawa nun? Si Frankie ang nagbigay sa akin ng wine. Sagot ko. Basta, may sumasabotahe sa'yo. Umirap ito. O sige na, pumasok ka na. Mamayang gabi ay sasamahan kita kay Frankie para magpaliwanag. Dahan-dahan ko namang itinango ang ulo ko. Thank you, Janina. Nagpaalam ako sa kanya bago patayin ang tawag. Kahit ayoko pang makipag-socialize, nagbihis pa rin ako para pumasok. Ilang araw na rin kasi akong walang sahod. Kahit 2:00 na ng hapon, papasok pa rin ako. Dumiretso agad ako sa klinik. Nakapagtataka pa dahil wala si doktora sa swivel chair niya. Palagi pa naman siyang nandun para maghintay ng mga pasyenteng hayop. May narinig akong bungis-ngisan sa office niya kaya't nagtungo ako roon. Pinihit ko ang doorknob at natigilan ako dahil sa nakita ko. Parang gusto kong sumigaw at magwala habang nakatingin sa 2 taong pinagkakatiwalaan ko ng gusto. Gumagawa ito ng milagro at halatang sayang-saya sila. Nakapatong lang naman si doktora sa ibabaw ng boyfriend kong nakaupo at umiindayog. Depres na depres si Vera. Natatawang sabi ni doktora habang maganang gumigiling sa ibabaw ni Frankie. Mukhang masyado kang napasobra dun sa ginawa mo. Ikaw rin, hindi ikaw ang nakauna sa kanya. Ang swerte tuloy nung nakainom ng isa pang wine na may drugs. Hayaan mo na nga siya. Maarte kasi ang babaeng yun. Sapat ka na sa akin, Elise. Tugon ni Frankie sa babae. Hayaan mo. Ikaw pa rin ang number 1 ko kahit magpapakasal kami ni Vera. Paano kapag nalaman niyang tungkol sa atin?
May panlaban din naman ako sa kanya eh. Isusumbat ko sa kanyang natulog siya kasamang ibang lalaki. Piliw ka talaga? Dinrugs mo ang girlfriend mo para may panlaban ka sa kanya? Nagtawa na ng dalawa habang parehong umuungol. Napasandal naman ako sa gilid at mahinang napatawa habang umiiyak. Nag-cheat ako pero kagagawan din ang siraulong yun. Kaya pala malagkit ang tinginan nila dahil nagtitikiman na sila noon pa lang. Sobrang pang guilty dahil biktima si Frankie. Pero ako pala ang tunay na biktima rito. Ako palang niloloko ng mga hayop na yon. Dinrugs niya ako para lang may dahilan siya sa pandaloko niya. Hindi makapaniwalang sabi ko. Pinahid ko ang luha ko bago kuhanin ang baseball bat na nasa isang gilid. Malakas kong hinampas ang pinto ng office ni Elise. Sakto namang katatapos lang nilang magniig. Vera! Gulat na sambit ni Frankie. Anong ginagawa mo rito? Okay ka na ba? Oo, narinig ko na ang lahat. Tugon ko. Narinig ko na kung paano mo iungol ang pangalan ni Elise. Narinig ko kung paano mo sabihin na dinrugs mo ko para makapag-cheat ako sa'yo. Kasalanan mo naman eh. Tugon ni Frankie. Tsaka okay lang naman yun. Mahal naman kita eh. Isang malamig na tawang pinakawalan ko bago siya hampasin sa braso. Gamit ang baseball bat. Napahiyaw naman to at bumagsak sa sahig. Ah! Baliw ka! Sigaw ni Elise. Ngumisi ako at hinampas din siya kaya't napahiyaw rin to. Binalibag ko ang baseball bago sila bigyan ng tig-isang suntok sa muka. Kulang na kulang pa yan pero hahayaan kong karma ang gumanti pa. Ngumisi ako kay Frankie na umiiyak sa sakit. Oo nga pala, kapatid mong naikama ko. Ang sarap niya at magaling siya. Ducks din, kumpara sa'yo. Dinuraan ko sila bago iwanan sa lugar na yon. Siyempre bago ako umalis, kinuha ko ang sahod ko sa wallet ni Elise. Sinara ko din ang shop para dama ang galit ko. Ganito palang feeling ng maloko. Napatawa ako nang makapasok sa kotse ko. Shit! Ang sakit-sakit sa dibdib. Totoo nga na kung sino pa yung inaakala mong inosente at maginoo. Sila pa yung mas hayok lumande at tumikim ng iba. Felix point of view. Seryoso lamang ako habang nakatingin kay Frankie na nakaratay sa hospital bed. Halos mahigit 1 linggo na siya rito. Bali-bali ba naman ang buto sa kaliwang braso niya. Nadali rin ang ribs niya kaya't hirap na hirap ang siraulo. Sabog din ang mukha niya dahil sa suntok ng kung sino. Frankie, sabihin mo kasi kung sinong gumawa niyan sa'yo. Sabi ni Mama. Ba't kailangang managot na bumugbog sa'yo? Si Vera. Sagot nito kaya't bahagya akong nagulat. Si Vera? Ay wag kang umangbiro. Hindi magagawa ni Vera yan. Sabi naman ni Papa. Siya po talaga ang gumawa. Sabat ng kabit ni Frankie. Kagaya ni Frankie, bugbog sarado rin to. Ninakawan nga po niya kami. May ginawa ka kasing kalokohan kay Vera. Nakangising sabi ko kaya't napalingon sila sa akin. Sa tindi ng ginawa sa inyo ni Vera, mukhang grabe ang kasalanan niyo sa kanya. Alam ko namang may kabit si Frankie pero hindi ako nangialam. Hindi rin naman maniniwala sa akin si Vera dahil mortal enemy niya ako. Alam ko rin ang kalokohan ni Frankie tungkol sa wine na may drugs. Bala ko palang siyang pigilan nun pero nakainom na si Vera. Para hindi mapahamak si Vera, ako ang kumuha ng isa pang wine na may drugs. Sira ulo kasi tong kapatid ko eh. Ibibigay lang yun sa kung sino-sino. Wala naman akong balak galawin si Vera pero hindi ko napigilan nang makita ko siya sa kwarto. Hindi ko na rin nalabanan ng drugs kaya't nangyari ang hindi dapat. Wala akong kasalanan kay Vera, sabi ni Frankie. Siya nga itong niloko ako eh. Natulog siya kasamang ibang lalaki. Hindi gagawin ni Vera yun. Seryosong sabi ko. Ikaw ang manloloko. Hindi ba't karelasyon mo yang si Elise na boss ni Vera? Bukod dun, may ginawa ka ring malaking kasalanan. Mas mabuting ikaw nang magsabi kila Mama at baka makomatos ka pa kapag hindi ako nakapagpigil. Ano bang nangyayari sa inyo? Naguguluhang tanong ni Mama. Yang panganay niyo ho. Matagal nang niloloko si Vera. Sagot ko. Tapos may ginawa siyang kabaliwan para palabasin na si Vera ang nagloloko. Frankie, totoo ba yun?
Seryosong tanong ni Papa. Kahit siyang paboritong anak, hindi siya ito-tolerate ng mga magulang namin. Kapangit-pangit kasi naglolo ko pa. Mas matanda sa akin si Frankie pero hindi ko siya kamukha. Months lang naman ang pagitan namin pero hindi kami kambal. Pinanganak siya ng January. Pinanganak naman ako ng November. Umamin ka na lang. Tumayo ako. Ma, pa, balitaan niyo na lang ako kung comatose na yan. Hahanapin ko lang si Vera dahil may pananagutan ako sa kanya. Binigyan ko ng makahulugang tingin ng mga magulang ko bago lumabas ng bahay namin. Ngayong may pagkakataon na ako kay Vera, hindi ko na siya pakakawalan. Aangkinin ko na siya kahit pabatuhin niya ako ng maraming tsinelas. Vera's point of view. After ng panluloko sa akin, bigla namang may blessing na dumating. Hanep na sperm ni Felix. Diretso ba naman sa sinapupunan ko? Ang ending, welcome to the world agad sa panganay ko. Hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. At wala rin akong balak magkaroon ng koneksyon sa pamilya ng punyeta kong ex. Kaya umuwi na lang ako sa probinsya namin. Anak, ilang araw ko nang napapansin ang pagiging tulala mo. May problema ka ba? Tanong ni Papa kaya't napatingin ako sa kanya. Nagtatae ka ba? Tanong naman ni Venice, bunsong kapatid ko. Kahit kailan talaga sa laula ang bibig ng babaeng to. Oo, at isasalpak ko sa bunganga mo kapag lumabas na. Masungit kong sagot sa kapatid ko. Ang sungit-sungit mo? Buntis ka siguro. Nakangising sabi pa nito. Nabuntis ka ni Kuya Frankie ano? Buntis ako pero hindi siyang ama. Sagot ko. Hiwalay na kami ni Frankie. Manluloko kasing walang hiyang yun. Sinasabi ko na nga ba eh. At hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yun. Galit na sabi ni Papa. Ikaw na nga ang lugi sa kanya tapos manluloko pa siya. Totoo naman na ako ang lugi sa walang hiyang yon. Dahil sa kanya parang natroma pa ako. Akala ko kasi talaga ako yung naging cheater. Ayoko pa naman sa cheater. Lalo pat ganun ang mama ko. Yung mama ko kasi, nag-Saudi lang, nag-asawa na naman ng bago. Si Venice ay hindi ko kapatid sa ama. Anak siya ni mama sa isang Indiano. Ilang beses na niyang niloko si Papa pero binabalikan pa rin to ni Papa. Pero mukhang natauhan na naman siya at hinayaan na si Mama. Pero paano ka nabuntis? Usisa naman ni Venice. Ibig sabihin ba nag-cheat ka rin? Mahabang kwento. Sagot ko na lang. Ayoko nang banggitin pang nangyari dahil kilala ko si Papa. Alam kong susugod siya sa Manila at papatayin si Frankie. Ang mahalaga ngayon ay nakaalis na ako sa Manila at nabugbog ko si Frankie at yung babae niya. Isa pa, kaya ko namang buhayin mag-isa tong anak ko. Aalagaan ko siya at palalakihin na maayos. Anak, hindi ko nagugustuhan ang nangyayari pero wala naman akong magagawa. So suportahan ka lang namin ni Venice, sabi ni Papa. At hindi ko hahayaang makalapit pa ang Frankie na yan dito. Huwag talaga siyang magpapakita at siyang kakatayin ko at ibabalandra sa palengke. Si Papa ko kasi, tindero ng baboy, kaya't expert siya sa pagkatay. Hayaan mo ate, yung mga kinikita ko sa modeling, iipunin ko para sa magiging pamangkin ko. Nakangiting sabi ni Venice. Medyo natouch naman ako dahil marunong rin palang maging sweet itong kapatid ko. Pero kapag lumaki ng pamangkin ko, sisingilin ko kayo ah. Ako naman kasi magkakaanak. Nakangising saad pa nito. Isang malakas na kaltok naman ang ibinigay ni Papa sa kanya. Anong ikaw naman ang magkakaanak? Alam kong matanda ka na pero maghanap ka muna ng matinong lalaki. Sabi sa kanya ni Papa. Abat, wag kang magpapakilala sa akin ng tarantado at baka pati ikaw ay palayasin ko. Pa, kalma lang. Etong ganda ko ba naman hayaan ko lang na maloko lang ako? Di naman ako katulad ni Ate Vera. Abat, hinubad ko ang tsinelas ko at binalibag sa kanya. Mabilis namang umiwas ang gaga at mabilis na tumakbo palabas ang kwarto ko. Anak, baka may request kang ulam. Yun na lang ang lulutuin ko para sa tanghalian. Sabi ni Papa. Papa, mechado po. Nakangiting tugon ko. Gusto ko po ng mechado. O sige anak, mechado ang luluto ni Papa para sa'yo. Humalik muna si Papa sa ulo ko bago ito lumabas ng kwarto ko. Inihiga ko naman ang katawan ko sa kama. Gusto kong matulog kaya't pumikit ako.
Malapit na akong lamunin ng antok nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Iniluwal nun si Venice. Oh, wag kang mamwisit ngayon at antok na antok ako. Pagsusungit ko sa kanya. May lalaki sa sala, hinahanap ka. Sabi nito. Gwapo siya at kamukha ng ex mo? Kaharap siya ngayon ni tatay at mukhang balak niyang tagain yung lalaki. Kumabog naman ang dibdib ko dahil sa kaba. Malakas ang pakiramdam ko na si Felix ang lalaking tinutukoy ng kapatid ko. Kaso medyo alanganin ako dahil hindi naman alam ni Felix itong lugar namin. Lumabas ako ng kwarto ko. Gulantang ako nang makitang si Felix nga ang nasa sala. Kaharap ang papa kong ibig na siyang tagain. Felix! Gulat kong sambit. Anong ginagawa mo rito sa amin? Vera! Tumayo ito't ngumiti sa akin. Kamusta? Ang hirap palang hanapin ang lugar nyo. 5 araw na akong paikot-ikot dito sa Zambales eh. Sino ba yan? Maangas na tanong ni Papa. Si Felix ho, kapatid ni Frankie. Mahinang tugon ko. Kaya mas lalong nagsalubong ang kilay ni Papa. Papa, wag siyang pag-initan mo. Sige na po, doon ka na sa kusina at mag-uusap lang kami nitong si Felix. Hinawakan ko sa braso si Felix at hinila palabas ng bahay namin. Pumuesto kami doon sa likod ng puno para medyo malayo sa bahay. Oh, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ko sa kanya. Hinahanap ka. Sagot nito. May pananagutan ako sa iyo kaya't hindi pwedeng pabayaan lang kita. Wala kang pananagutan sa akin. You're pregnant with my child, Vera. Anak ng teteng. Paano niya nalaman? Paano ko nalaman? Simple lang. May tiwala naman ako sa sperms ko kahit first time lang nangyari yun. First time? Maniwala akong virgin ka pa. Vera, sa buong buhay ko sa palad ko lang ako umaasa. Walang prenong sambit nito. Ikaw lang ang tanging babaeng nagalaw ko. Hindi ako kasing siraulo ng kapatid ko kaya't hindi ako parang aso na kung sino-sino lang ang... Oo na, manahimik ka na. Lintik na bibig ng lalaking to, walang kapreno-preno. Dapat yata pagsamahin ko sila ni Venice. Tumikhim ito. So nandito ako para panagutan ka. Hindi ako aalis kahit na anong mangyari. Felix, ayoko nang magkaroon ng ugnayan pa sa pamilya nyo. Kaya kong buhayin tong batang kahit mag-isa ako. No, magkatulong tayong ginawa yan. Kaya dapat magkatulong din tayo sa pagpapalaki sa kanya. Ayan, pati sa ganitong bagay inilalabas niya ang pagiging consistent. Ang sarap niyang hampasin talaga. Ikaw palang nakabuntis, anak ko? Parehas kaming nagulat sa pagsulpot ni Papa. Bit-bit pa nitong pangkatay niyang kutsilyo na may dugo pa. At sinasabi mong kapatid mo rin si Frankie? Pinaglalaruan niyo ba ang anak ko? Ay, hindi po. Sagot ni Felix. May mga pangyayari lang pong hindi inaasahan. Mukhang ayaw hong ipasabi ni Vera kahit mananahimik na lang din po ako. Ikaw lalaki ka? Nakita ko ang paglunok ni Felix nang lapitan siya ni Papa. Napasandal tuloy sa puno ang loko. Kung seryoso kang pananagutan ng anak ko, kailangan mong patunayan ang sarili mo. Hindi ako papayag na basta-basta ka nalang papasok sa buhay niya. Hinampas ni Papa ang kutsilyo sa puno, kaya't parang natanggalan ng hininga si Felix. At kapag pinaiyak mo siya, asahan mong hindi ka nauuwi ng buhay sa inyo. Opo. Seryoso ngunit kinakabahang sagot ni Felix. Tumango naman si Papa bago tapikin ang balikat ng lalaki. Ganyan ang gusto kong kausap. O sige na, bumalik na kayo sa bahay at baka pagchismisan kayo rito. Naunang maglakad papasok ng bahay si Papa. Si Felix naman ay tila nanlanta, kaya tuluyang napaupo. Felix, iba kausap ang papa ko. Mas mabuting umuwi ka na lang sa inyo at kalimutan ang nangyari. Sambit ko. Hindi ako susuko. Bumuntong hininga ito bago tumayo. Patutunayan ko sa papa mo na karapat dapat akong ama sa baby natin at maging asawa mo. Anong maging asawa mo? Ang bata lang ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre, kailangan ko munang makuhang ina bago ang anak. Hindi pwedeng anak lang ang papasok sa buhay ko. Pinagsasasabi nitong kumag na ito. Hindi ba siya kinikilabutan? Baliw!
Nasabi ko na lang bago dumiretso sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kwarto ko para kuhanin ang cellphone ko. Pero bumalik din naman ako sa sala dahil nandun si Felix. Mahirap na't baka makatay pa siya ni Papa. Tahimik lang ako sa sala habang katext si Janina. Sinasabi ko sa kanya ang mga nangyayari dahil siya lang naman ang rant body ko. Ate, mas pogi yung si Kuya Felix at mas mukhang matino. Nakakapagtaka kung bakit si Frankie ang napili mo. Bulong sa akin ni Venice. Anong matino? Number 1 enemy ko yung nilaking yan. Palagi akong inaaway niyan. Nakasimangot kong saad. Pero siyang dahilan kung bakit ko nakilala si Frankie. Nagasgasan ko kasi ang kotse niyang si Felix. Tapos pinagtanggol ako ni Frankie. Tanga mo naman sa pag-ibig. Naiiling na sabi nito. Malakas ko naman siyang binatukan. Huwag mo akong tinatanga-tanga riyan ha. Nakakalimutan mo yatang mas matanda ako ng 5 taon sa'yo. Joke lang naman. Umirap to sa akin bago lapitan si Felix. Hello Kuya Felix. Type mo bang ate ko? Kung oo, itigil mo na. Ako na lang ang ligawan mo. Mas maganda naman ako sa kanya eh. Tumahimik ka dyang Bombay ka ha at baka mabato kita ng tsinelas. Saway ko kay Venice. Hindi ako Bombay. Maktol nito bago inirapan ko lamang siya. Maya-maya nga lamang ay tinawag na kami ni Papa para kumain. Nagtungo kami sa hapag. Medyo nagtaka pa ako dahil hindi sumunod si Felix. Tawagin mo dun si Felix. Pag-utos ko kay Venice. Magrereklamo pa ang bruha pero hindi na nito itinuloy at sumunod na lamang. Nang makabalik nga siya kasunod na niya si Felix. Pray before kumain, sabi ni Papa. Siya na rin ang nag-lead ng prayer. Pagkatapos magdasal ni Papa, nagsimula na agad ako sa pagkain. Sarap na sarap ako sa pagkain dahil ilang araw na akong nagkikrave sa mechado na luto ni Papa. Thank you sa masarap na pagkain, Papa. Masayang sabi ko. Basta't para sa inyo ng magiging apo ko. Nakangiting tugon ni Papa. Papa, ako naman ang magre-request ng ulam. Sabi ni Venice. Gusto ko po ng adobong pusit mamaya. Pwede po? May pusit pa dyan sa rep, kaya't lulutuan kita mamaya. Napapalakpak naman si Venice dahil sa tuwa. Kaya sobrang favorite namin si Papa eh. Gagawan niya talaga ng paraan para mabigay ang lahat ng gusto mo. Favorite niya kaming spoiled ni Venice. Pasimple naman akong tumingin kay Felix. Tuloy-tuloy ang subo nito na animoy hindi kumain ng ilang araw. Mukhang nabighani na rin siya sa luto ni Papa. Pagkatapos mong kumain dyan, ipagsisibak mo ko ng kahoy para sa panggatong ko, sabi ni Papa kay Felix. O sige po. Tugon lang ni Felix at nag-thumbs up pa. Hindi ka magrereklamo? Umiling si Felix. Sanay po ako sa mga ganyang gawain. Noong nasa poder pa po ako ni Lola, palagi niya akong inuutusang magsibak at mag-igib. Basic lang po sa akin ang mga ganyan. Napatangu-tangu naman si Papa na may simpleng ngiti sa labi. In fairness dito sa kumag na ito akala ko puro kaartehan lang ang alam niya. Mas matino pa pala siya kaysa kay Frankie. Pupusta ako ng 1K. Mahuhulog ka riyan kay Kuya Felix. Bulong sa akin ni Venice. Kahit bali-balik ta rin mong mundo, hindi ako mahuhulog dyan. Tugon ko. Pumusta ka na lang. O sige, gagawin kong 10K ang 1K mo kapag nanalo ka. Let's see. Ngumisin ang nakakaloko ang kapatid ko kaya't napairap na lang ako. Mortal enemy ko yang si Felix, kaya't hindi ako mahuhulog sa kanya. Felix point of view. Hindi naging madali ang pagpapatunay ko ng sarili ko sa ama ni Vera. Pero imbis na sumuko, nag-i-enjoy pa ako sa mga pinagagawa sa akin. Lalo na ang pagtitinda ng mga karne. Gustong gusto ko kapag naghihiwat nagtatadtad ako. Ang sarap sa feeling. Sold out na naman kayo, Pogi Nakangiting sabi ni Mang Kanor, katabi naming pwesto ni Tito Roy. Nadadaan sa itsura sagot ni Tito Roy sa kanya. Maaga ulit na sold out ang mga tinda ni Tito Roy. Eto kami ngayon, naglilinis ng pwesto para makauwi na.
Ang swerte mo sa mamanugangin mo. Nakangiting sabi pa ni Mang Kanor. Medyo. Tugon lang ni Tito Roy. Nagpatuloy nga kami sa paglilinis at nang matapos kami ay mabilis na kaming umuwi ni Tito Roy. Sakay ng kanyang karmatsog. Tito, dito nyo na lang ho ako ibaba. Nagpapabili ho kasi sa akin ng donut si Vera eh. Sabi ko nang mahinto kami sa isang donut shop dahil sa traffic. Hihintayin na lang kita at baka makasalubong mo pang ilang siraulo dito. Tugon nito. Hindi na ho, kaya ko naman po. Ngumiti ako para ipakitang okay lang ako. Medyo masama kasi ang pakiramdam niya, kaya't gusto kong makauwi na siya para makapagpahinga. O sige, basta't umuwi ka ng buhay ha. Ako lang ang pwedeng tumadtad sa'yo. Opo, mag-iingat ka po. Hinintay ko munang makaalis si Tito Roy bago pumasok sa donut shop. Pumila agad ako at binili ang mga gustong flavor ni Vera. Felix! Napahinto ako sa paglabas ng shop ng masalubong kong dati kong naging nobya. Yung pinagpalit ako sa matandang mayaman. Gosh! Is that you? Loser ka pa rin pala. And what's that smell of yours? Ang lansa. Ang pagiging malansa mo hindi mo naaamoy. Tapos pinupuna mo ko. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Galit ka pa rin ba sa pangiiwan ko? Ikaw naman kasi masyado kang mahirap. Pero kung gusto mo, pwede kitang gawing kabit. Hindi na. Tumikim ka ng panat na hotdog tapos gusto mong gawin akong kabit? Mahiya ka naman. Napatawa ako. O sige na, alis na ako. Hinihintay na kasi ako ng magandang asawa ko. Nilampasan ko siya at dire-diretsyong lumabas ng donut shop. Kahit naman kasi kumikita ako ng milyon, hindi pa rin ako halos kilala ng karamihan. Hindi ko kasi ugaling magpa-interview at ikalat ang mukha ko sa mga magazine at internet. Kaya naman bihira lang ang mga nakakakilala sa akin. Nang makauwi ako sa bahay ni Vera, tsaka ko lang naramdaman yung sakit ng katawan ko. May dala akong donut. Masayang sabi ko kay Vera nang makita ko itong nakaupo sa salas. Bakit hindi ka pa sumabay kay Papa? Tumayo ito at kinuha sa akin yung donut. Salamat pala dito ah. Nakangiting tumango lamang ako. Masakit yung katawan ni Tito Roy, kaya pinauna ko nang umuwi. Nasaan nga pala siya? Nakapagluto na ba? Ako nang magluluto. Si Venice nang nagluluto. May kaartehang nakita sa internet at gagayahin niya raw. Sabi niya bago magsimulang kumain. Kuha kang isa. Yung Bavarian ang kuhanin mo dahil ayoko niyan ngayon. Kumuha naman ako ng kagaya ng gusto niya. Nakatingin lamang ako kay Vera na maganang kumakain. Ang cute-cute niya talaga kapag kumakain. Sa isang iglap, future namin kagad ang nakita ko. Sobra talaga sa katangahan ng kapatid ko. Nasa ginto na siya. Nagawa pang pumili ng kalawang. Grabe ka naman makatingin. Tinaasan ako nito ng isang kilay. May iniisip kang kababalaghan ano? Nagagandahan lang ako sa buntis ko. Nakangiting tugon ko. Napanguso naman to't umirap. Bahagyan naman akong napatawa nang makita ang pasimpleng pagngiti niya. Magpapalit na muna ako Tumayo ako. Dito ka muna babalik agad ako. Sa kwarto ni Venice ako natutulog. Si Venice naman ay nandun sa tabi ng kanyang ate. Kumuha ako ng pamalit at mabilis na naglinis. Nang matapos ako, ay dumiretso muna ako saglit sa kwarto ko. Masakit na masakit ang balikat ko, kaya naisip kong pumikit muna. Ngunit ang pagpikit ko ngang yun ay nauwi sa pagtulog. Madilim na sa labas nang magising ako, kaya napabalikwas ako ng bangon. Tumingin ako sa orasan, 10:00 na pala ng gabi. Sobrang haba na naging tulog ko. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan si Vera sa sala. Nakatutok ito sa laptop. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ko sa kanya. Hindi pa ako kumakain. Nakangusong sagot niya. Ayoko ng ulam natin eh. Ano bang gusto mong ulam? Lulutuan kita. Nakangusong umiwas to ng tingin. Balot na niluto sa chili garlic. Yun ang gusto kong ulamin. Bibili ako dyan sa kanto ng balot at lulutuan kita. Pero 2 balot lang Bawal sumusobra doon. Tumango naman siya na parang bata. Kumuha nga ako ng pera sa kwarto bago lumabas.
Tinakbo ko yung kanto at bumili ng balot. Nang makabalik ako ay agad kong nilituan si Vera. Mabuti na lang at may stock sila ng chili garlic oil. Dapat ginising mo ko kanina para nakakain ka na. Sabi ko habang nagluluto. Bawal malipasan ng gutom ang buntis. Huwag mo nang uulitin sa susunod ha. Pagod na pagod ka kasi kanina. Kaya nahihiya naman akong gisingin ka. Si Papa naman may sinat kaya't hindi ko na inutusan. Tugon niya. Kaya ko rin namang magluto kaso ayoko namang kumain ng luto ko. Iniwan ko saglit ang niluluto ko bago siya lapitan. Vera, pagdating sa inyo ng anak natin hindi ako pagod. Okay lang sa akin nagisingin mo ko kapag may kailangan ka. Ayokong mapano pa kayo. Napaiwas naman to ng tingin at tumayo na lang kaya't napangiti na lamang ako. Ilang sandali nga'y natapos akong magluto. Naghain ako para sa aming dalawa. Ang inulam ko ay ang niluto ni Venice na chicken pastil. Ang sarap! Parang batang sabi ni Vera habang maganang kumakain. Thank you so much, Felix! Anything for you, Vera. Napatitig naman to sa akin pero saglit lang yun. Hindi pa rin ako sanay na ganyan ka. Sabi nito. Mas sanay ako na super sama ng ugali mo. Yung tipong sa sobrang competitive mo, ang sarap mo agad suntukin. Gusto lang namang kitang asarin. Nakangising saad ko. Yun kasi yung paraan ko para magpapansin sa'yo. At para pansinin mo ko. At bakit ka naman magpapapansin? Crush mo ba ako? Oo. Walang pag-aalin lang ang sagot ko habang nakatingin sa kanya. Kung alam mo lang kung gaano kita kagustong agawin kay Frankie. Kung ano-ano sinasabi mo. Singhal nito sa akin bago ko irapan. Napatawa na lamang ako bago mapailing-iling. Mukhang mahaba-habang ligawan tong gagawin ko. Para lang maipakitang seryoso talaga ako. Vera's point of view. Medyo kinakabahan ako sa mga pinapakita ni Felix ha. Mukhang seryoso nga siyang gusto niya ako. Grabe rin siyang mag-alaga. Walang-wala man lang si Frankie. Si Frankie kasi maglalambing na lang pilit pa. Anong score niyo na ni Felix? Usisa ni Janina. Talagang lumipad pa siyang pauwi ng Pilipinas para puntahan ako. Nasa Thailand kasi siya dahil teacher siya doon. Di mag-enemy. Sagot ko na lang habang kinakain ng dala niyang pasalubong. Enemy na may anak? Umirap ito. What I mean is kumusta naman ang status niyo ni Felix? May ligawan stage na ba? Kung oo, boto agad ako sa kanya. Nakita ko kasi ang pagiging sincere niya at pagiging masarap. Napatingin naman ako kay Felix na nagbibilad ng palay. Nandito kami sa terrace kaya't kitang-kita namin ang lalaking walang saplot pang itaas at pawis na pawis. Napatingin ako sa paligid ng bahay. At halos din yata ng kapitbahay namin ay nakatingin sa kanya, mapadalaga man o hindi. Gosh! Ang hot niya! Mahinang tilipan ni Janina. Kung ayaw mo sa kanya, willing akong landiin yan ha? O sige, try mong landiin. Tingnan natin kung bibigay sa'yo. Panghahamon ko kay Janina. Confident kasi akong hindi magpapaakit si Felix sa kanya. Tumayo naman sa Janina at dinampot ang isang towel. Naglakad to papalapit kay Felix. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero nakita ko kung papaanong umatras si Felix nang akbang hahawakan siya ni Janina. Hindi ko naman maiwasang mapatawa dahil sa inasta nito. Nakailang beses pang sinubukang hawakan ni Janina ang lalaki pero grabe lang ang iwas nito. Sa huli, sumuko na lang din sa Janina at nakasimangot na bumalik sa pwesto ko. Hindi tumalabang karisma mo, no? Nakangising sabi ko sa kanya. Yabang mo? Ikaw ngang gumawa, oh? Padabog nitong inilapag ang towel sa lamesa. Tumayo naman ako at confident na naglakad papalapit kay Felix. Pinunasan ko ang pawis niya at hinayaan lang ako nito. Pupunasan ka ni Janina, bakit ayaw mo? Mahinang tanong ko. Hindi naman kasi siya ikaw. Tugon nito. Ayokong may ibang hahawak sa katawan ko, maliban lang sa'yo. Bahagya naman akong napangiti dahil sa sinabi nito.
Nawala rin naman ang ngiti nun nang mapadako ang tingin ko sa abs ni Felix. Bigla akong nag-init at napalunok. Shemay, bakit ba mabilis ma-horny ang mga buntis? Bigla tuloy sumayaw ng close open itong legs ko? Tama na yung kakahalo mo ng palay. Pakiramdam ko tuloy ako ang pinagpapawisan eh. Kukuha kita ng merienda ha. Maupo ka na ron. Mabilis akong nanakbo papasok ng bahay. Nang makarating ako sa kusina, napahinga na lang ako ng malalim at pinunasan ng noo kong pawis na pawis. Ipinilig ko na lang ang ulo ko bago igawa ng merienda si Felix. Juice at sandwich na lang ang ginawa ko dahil yun lang naman ang meron kami. Nang makalabas ako, nakaupo na si Felix. Bahagya pa akong napangiti kasi talagang naglagay pa siya ng isang upuan sa pagitan sa kanila ni Janina. Masyado ka namang hardworking, magpahinga ka naman, sabi ko sa kanya. Kailangan ko kasing maging hardworking para sa inyo ni baby. Nakangiting tugon nito bago haplusin ang baby bump ko na hindi pa ganun kahalata. Normal lang bang kiligin sa kaaway? Nakakainis. Landi mo. Bulong sa akin ni Janine at mahina akong siniko. Nasa ganun kaming posisyon nang humahangos na dumating si Venice. Kagagaling lang niya sa trabaho. Nagtatrabaho siya bilang model sa iba't ibang company. Napano ka? Takang tanong ko. Ate, hinipuan ako ng lalaki sa tricycle kanina. Naiiyak na sagot nito. Sinusundan niya rin ako kanina eh. Natatakot ako. Bago pa ako makapag-react, mabilis nang tumayo si Felix at patakbong naglakad palabas ng gate. Sinundan namin ito dahil mukhang mananaga na siya. Ayun yung nanghipo sa akin. Itinuro ni Venice ang isang lalaking nakasandal sa tricycle. Mukhang naalarma naman ng lalaki. Akmang tatakbo na ito pero mabilis itong nahuli ni Felix. Walang kahirap-hirap itong sinakal ng lalaki at iniangat. Naging Superman bigla. Ang tanda-tanda mo niya, manyakis ka pa. Galit na sabi ni Felix sa lalaki. Nang makita kong malalagutan na ng hiningang lalaki, mabilis ko nang hinila si Felix. Felix, tama na yan. Mahinahong sabi ko. Baka mapatay mo pa yan, hindi mo masisilayan ang anak natin. Hindi na ito sumagot at halatang nagpipigil lang ng galit. Ilang sandali nga ay dumating ang mga barangay. Dinampot agad nila yung lalaking manyak. Sorry. Maya-maya ay sambit ni Felix. Ang astig mo, kuya. Malakas itong hinampas ni Benny sa likod. Huwag ka pong humingi ng pasensya. Deserve naman niya yun. Kung nandito lang si tatay, baka tinaganan niya yun. Sa susunod, kapag may nambastos ulit sa'yo, sabihin mo sa akin ha. Handa ako makipagpatayan para sa inyo. Sabi ni Felix. Napangiti naman ako. Kung si Frankie yan, ay hindi ko naranasan ng ganito. Si Felix naman ang gumawa. Kung sino pa talagang siraulo, sila pala talagang masarap mahalin. Yung titig mo kay kuya parang magiging 10K ang 1K ko. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita si Venice. Manahimik ka nga riyan. Pagsusungit ko sa kanya. Hindi pala mai-in love ha? Ngumisi ito bago lapitan si Janina. May ibinulong si Venice kay Janina at biglang tumawa ang dalawa. Hoy, ano pinag-uusapan niyo riyan? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Gusto niyong tsinelasin ko kayo? Humalakhak lang ulit ang dalawa bago maglakad pabalik sa bahay. Nakasimangot na nilingon ko naman si Felix. Nakangiti ito sa akin. Ang sungit ng buntis ko ah. Natatawang sabi nito. Uwi na po tayo at ituloy ang pagmemeryenda. Ngumuso lamang ako bago tumango at humawak sa kanyang braso. Walang iya. Magiging 10K nga yatang 1K ng kapatid kong Bruhilda. Felix point of view. Nakatingin lang ako ngayon sa babaeng nakahiga at nakatulog na sa kandungan ko. Nagtantrums to kanina dahil hindi siya nakabili ng binatog. Imbis na mainis, napapatawa na lang ako dahil ang cute niya. Totoo pala na nagiging sensitive ang buntis kapag mas nadadagdagan ng buwan ang ipinagbubuntis niya. Oh, nakatulog na. Natatawang tanong ni Tito Roy. Tumango naman ako bago haplusin ang buhok ni Vera. Nakatulog na ho.
Pero alam kong magmumukmuk na naman yan mamaya kaya maghahanap ako ng binatog. Alam kong mahihirapan ako kaya nagpatulong na ako sa 3 assistant ko. Ayoko namang masama ang loob ni Vera kapag nagising siya. Maraming salamat sa pagtsatsaga kay Vera ko, ha? Sabi ni Tito. Tito, okay lang po. Nabasa ko po na ganito talaga ang mga buntis. Ang cute-cute po kaya ni Vera. Natatawang sabi ko. Gustong gusto ko ho kapag ganito siya. Ganyan na ganyan din ang ina niya noong pinagbubuntis siya. Asahan mo rin na darating sa face na madalas kang aawayin ni Vera. Handa po akong magpasensya para sa kanila ng anak namin. Gumiti lang si Tito Roy bago nagpaalam. Nanatili naman akong hinahaplos ang buhok ni Vera. Tumayo lamang ako nang mag-text ang isa sa mga assistants ko na nasa labas na sila ng gate nila Vera. Mabilis naman akong lumabas. Boss, ito na yung binaog mo. Sabi ni Colleen. That's binatog. Pagtatama sa kanya ni Lawrence. Ang ingay nyo. Nakasimangot namang sabi ni Francis. 3 silang assistant ko at nag-iisang babae si Colleen. Dinukutan nila ako noon at naawa ko dahil masyado silang payat noon at walang makain. Kaya imbis na ipakulong, binigyan ko na lang sila ng trabaho. Para na rin kasing nakababatang kapatid ang turing ko sa kanila. Mga foreigner din pala sila at matyaga ko silang tinuruan ng Tagalog. Thank you. Kinuha kong binatog kay Colleen. O sige na, pwede na ulit kayong bumalik sa beach. Sumunod talaga sila dito sa Zambales dahil trip lang nila. Gusto rin nilang mag-beach outing. Boss, gusto sana naming makita yung magiging wife mo. Nakangiting sabi ni Colleen. Tulog siya. Tugon ko. Ayoko maisorbo siya, lalo pat masama ang mood niya. Hoy! Hindi kasi ako pinansin ng mga ito at dire-diretso lang na pumasok sa bakuran ni Vera. Sumunod naman ako sa mga ito dahil magugulo sila. Nang makapasok ako sa loob, nadatnan kong nakatanaw sila kay Vera na nagising na. Nakita ko naman ang pagtataka sa reaksyon ni Vera habang nakatingin sa mga ito. Huwag niyo siyang takutin. Sit ako sa mga ito. She's beautiful. Manghang sabi ni Francis. Boss, bakit pinatulang ka niya? Saad naman ni Lawrence. Are you sure na kay boss? Tanong naman ni Colleen. Napakamot naman ako sa ulo ko. Dapat pala hindi ko na lang sila pinapunta rito. Assistant ko sila. Sabi ko kay Vera bago ipakita ang hawak kong binatog. Nagpahanap ako ng binatog sa kanila eh. Sandali, isasaling ko lang sa mangkok ha. Kahit alanganin na iwanan ko siya sa 3, dumiretso pa rin ako sa kusina. Binilisan kong kilos ko kaya't nakabalik agad ako sa salas. Nadatnan kong pinanggigigilan na ni Vera ang 3. Hindi magkakapatid ang 3. Iba-ibang ang lahi nila eh. Si Colleen ay British, si Francis naman ay Mexican, at si Lawrence naman American. Ang cute nila! Nakangiting sabi ni Vera. Lalo na si Colleen, ang ganda-ganda niya. Nagniningning ang mga mata ni Colleen. Bahagyan naman akong napatawa bago ibigay kay Vera ang binatog. Thank you sa paghahanap niyo ng binatog. Nakangiting sabi ni Vera sa 3. Kapag may gusto ka pa, handa kaming maghanap ulit Masayang sabi ni Francis. From now on, we will be your bodyguard. Sabi naman ni Lawrence. Boss ka na rin namin. Ikaw ang boss madam namin. Masayang sabi ni Colleen. Teka nga, bakit hindi naman ganyan ang trato niyo sa akin? Bakit sa akin palagi kayo nagre-reklamo? Sinisimangutan niyo pa nga ako eh. Maktul ko. Because you deserve it, boss. Nakangiting sagot ni Colleen. Anong you deserve it? Bumalik na nga kayo dun sa resort. Dun kayo manggulot, wag dito. Taboy ko sa kanila. Wag kayong magreklamo kung ayaw niyo ng delay na sahod Banta ko pa dahil akma na silang magre-reklamo. Fine. Napipilitang sagot ng mga ito. Isa-isa silang masiglang nagpaalam kay Vera bago tuluyang umalis. Nag-iwan pa nga sila ng number kay Vera. Mukhang gustong-gusto nga nila si Vera. Gusto ko ulit silang makita. Nakangiting sabi ni Vera. Asahan mong palagi mo silang makikita. Kapag kasi may nagustuhan silang tao, palagi nilang ginagawa ng paraan para makita. Felix, gusto ko kamukha nila yung baby natin. Ang cute-cute kasi nila tapos magaganda pang itsura. Gusto ko ng 3 sila.
Ngumuso ito. Gusto ko ng Colleen, Lawrence at Francis. Pwede naman nating gawan ng paraan. Kung hindi triplets ang panganay natin, pwede pa naman tayong gumawa ng 2 pa. Idadaan ko agad sa magandang posisyon para makuhang hulma ng 3. Proud kong sambit. Anong gagawa ulit? Manigas ka riyan. Namumulang mukhang singhal nito sa akin. Vera, kanina pa matigas. Felix! Nilingon ako nito at sinamaan ng tingin. Sasaksakin talaga kita ng tinidor. Napahagalpak naman ako ng tawa bago yumakap sa kanyang bewang. Marahan kong hinaplos ang kanyang baby bump. Titigil na po. Huwag nang mapiko ng buntis ko. Malambing kong sabi bago siya halikan sa balikat. Ngumuso lamang ito bago umiwas ng tingin. Napangiti naman ako dahil sa kanyang reaksyon. Mukhang mas minamahal ko yata itong si Vera. Wala na akong balak umahon mula sa pagkakahulog ko sa kanya. At gagawin kong lahat para sa kanila ng anak namin. Vera's point of view. Ito ako ngayon. Nagbibilang ng pera na ibibigay ko kay Venice dahil talo ako sa pustahan. Wala eh. Nahulog na ako kay Felix. Sino ba naman kasing hindi mahuhulog sa lalaking alam kung paano itrato ng tama ang babae? Yes! Easy 10K! Mayabang na sabi ni Venice habang inuulit ang pagbibilang ng perang ibinigay ko sa kanya. Iba talaga magpredik ang mga magaganda. Mukhang pera ka talaga. At least hindi nahulog sa taong sinabihan ko na never ako mahuhulog. Malabruhang tumawa ang Gaga bago maglakad palabas ng kwarto ko. Napahinga naman ako ng malalim at napahaplos sa sinapupunan kong nahahalata na. Anak, tulungan mo sana si mama mo na umamin. Pagkausap ko sa baby ko. Natatakot kasi akong masaktan eh. Paano kapag hindi na pala akong love ni papa mo? Di hindi lang pechay kong nawasak. Bala ko sanang matulog kaso nakarinig ako ng nagkakagulo sa labas. Lumabas naman ako ng kwarto at sumilip sa labas. Mabilis na nagsalubong ang kilay ko nang makita si Frankie at ang mga magulang nila. Wala pa naman si Papa at Felix. Kapag nanggulo ang siraulong manluloko na ito, baka tagain ko na lang siyang bigla. Umalis ka na nga ritong manluloko ka? Galit na sabi ni Venice kay Frankie. Ako pang manluloko ah. Ang ate mong manluloko. Ginapang niya yung kapatid ko habang kami pa. Sagot ng walang hiyang si Frankie. Hindi ko naman napigilan ng lumabas. Ako pang babaliktarin ang walang hiyang to? Baka gusto niyang baliktarin kong organs niya. Anong pinagsasasabi mo diyang baliw ka? Ikaw tong cheater sa ating dalawa. Kaya huwag mo akong babaliktarin. Ikaw ang nakikipag-anuhan sa iba habang tayo pa. Salubong ang kilay na sambit ko. O bakit? Totoo namang ginapang mo si Felix ah. Nabuntis ka pa nga niya eh. Ngumisi ito habang nakatingin sa tiyan ko. Aarte-arte ka pang ayaw mong magpagalaw sa akin tapos bubuka ka lang sa ibang lalaki. At sa kapatid ko pa talaga ah. Napaigting naman ako ng panga at tinadyakan si Frankie sa hita. Bahagya naman tong napahiyaw at napasapo sa hita niya. Ikaw ang may dahilan kung bakit may nangyari sa amin ni Felix. Kung hindi ka ba naman sira ulo, nilagyan mo ng drogang alak para magalaw ako ng ibang lalaki. At magkaroon ka ng oras kasamang kabit mo. Singhal ko sa kanya bago lingunin ang parents niyang mukhang nagulat din sa isiniwalat ko. Tita, tito, kung ano man ho ang sinasabi ni Frankie, huwag kayo maniwala. Hindi ho ako ganong klase ng babae. Yang anak niyo ho, na mukhang anghel, ang tantado. Huwag mo ang lokohin ng parents ko. Malandi ka naman talaga. Bahagya akong napaatras nang tumilapon si Frankie dahil sa isang suntok. Dito ka pa talaga manggugulo no? Hindi mo matakasan ng kalukuhan mo kaya't ibabaling mo lahat ng sisi kay Vera? Seryosong sabi ni Felix. Nag-iigting ang panga nito at handang-handa ng makipagpatayan. Lumilitaw rin ang ugat sa sentido at kamao niya dahil sa sobrang galit. Ang gwapo magalit? Felix, ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Tito Frank. Ang sabi ni Frankie na buntis mo raw si Vera. Niloko niyo raw siya. Siya ang manluloko. Matagal na niyang inaasawa yung boss ni Vera.
sabi ni Felix. At ang kalokohan pa niya, gusto niyang ipagalaw sa ibang lalaki si Vera. Kung hindi ba naman tantadong lalaking yan? Frankie! Tila kulog na dumagundong ang galit na boses ni Tito Frank. Kailan ka pa naging ganyan? Singhal naman ni Tita Lisa sa anak. Nilapitan nilang mag-asawang anak at parehong binugbog. Imbis na maawa kay Frankie, napangisi na lamang ako bago lapitan si Felix. Pasok muna tayo sa loob. Hayaan natin sila mami na bugbugin yan si Frankie. Nakangiting sabi ni Felix bago ko hawakan sa kamay. Pumasok kaming dalawa sa loob at dumiretso sa kwarto ko. Sanay na kaming matulog ng magkatabi. Madalas kasi hinahanap-hanap kong amoy niya kapag matutulog ako. Sinaktan ka ba ni Frankie? Tanong ni Felix bago ko iupo sa kanyang kandungan. Umiling naman ako. Dumating ka kaya't hindi niya ako nasaktan. Iniligtas mo na naman kami ni baby natin. Mabutit sinunod ko si Tito Roy na umuwi muna ako. Ayoko pa nga sana dahil wala siyang kasama sa palengke. Hinaplos nito ang aking tiyan. Mabuti talaga't hindi kayo napahamak ng anak natin. Kung nagkataon makakapatay ako ng kapatid. Hindi rin naman ako papayag na masaktan ako. Nakalimutan mo yatang binugbog kong kapatid mo bago ako umalis. Kaya ko ulit gawin sa kanyang bagay na yun, ano? So scary, boss madam. Napatawa naman ako bago sumandal sa kanya. Kung noon, gusto ko lang tudasin tong lalaking to. Ngayon gusto ko ng pakasalan. Ngayon na ako naniniwala na the more you hate, the more you love. Felix, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Mahinang tanong ko. I mean, ang sabi mo, gusto mong patunayan ang sarili mo. Naku-curious lang ako kung hanggang saan bang kaya mong maghintay. Iniisip ko kasi baka nagsasawa ka na sa akin. Malay mo, magising ka nilang isang araw na gusto mong anak na lang natin ang panindigan mo. Iniisip ko nga na baka ang anak lang natin ang gusto mong mapasok sa buhay mo. Hey, stop thinking like that. Bakit ako magsasawa sa'yo? The first time I laid my eyes on you, I already promised to myself that I will make you my wife. Bago pa man mabuo ang anak natin, pinangako ko na sa sarili kong mas uunahin kita lagi. You're my queen Vera. Walang pwedeng pumalit sa'yo sa puso ko. Parang maiiyak naman ako dahil sa kanyang sinabi. Ganito pala sa pakiramdam ang minamahal ng tama. Felix, thank you. Naiiyak kong sambit. Ang tanga-tanga ko sa part na bakit hindi ikaw ang minahal ko. Full package ka na nga eh. Kahit may sanib ka noon at masarap katayin. Kaya ngayong may pagkakataon ako, gusto kong sabihing mahal na kita. Umiwas ako ng tingin. Ikaw naman kasi, gustong-gusto mong pinapa-inlove ako sa'yo. Natalo tuloy ako ng 10K kay Venice. Ha? Binigyan mo pa ng 10K si Venice? Ako nang nagbayad ng 10K mo ah. Nagtaka naman ako dahil sa sinabi ni Felix. Nabanggit niya sa akin yung tungkol sa pustahan niyo. Sinabi kong ako nang magbabayad ng 10K. Manalo man siya o matalo. Anak ng tupa! Nautakan ako ng siraulong babaeng yun ah. Naka 20K pa talaga siya ah. Sandali nga't kukutusan ko lang babaeng yun. Nakasimangot kong saad. Akmang tatayo ako pero mabilis ako nitong hinapit ulit sa bewang. Hayaan mo na siya. Natatawang sabi niya. Dito na muna tayong dalawa't maglambingan. Anong maglambingan? Kailangan din nating lumabas at nandyan ang parents mo. Nasa presinto na sila. Sigurado akong dinala nila si Frankie sa presinto. Mamaya pa pupunta sila mami dito. Napanguso na lamang ako at napatango habang yumakap sa kanya. Felix point of view. Nandito kami ngayon ni Vera sa Manila. Lumabas muna kami dahil may biglaang trabaho ako. Nagkaroon kasi ng problema sa kumpanya ko. Stress na stress ako pero nawala yun dahil sumama sa akin si Vera. Felix! Malambing na tili ni Vera na bumungad sa akin na makapasok ako ng bahay. Hindi ko maiwasang matawa nang makita ang ayos niya. Malaking t-shirt na gray ang suot niya. Dahil sa bahagyang pagtakbo niya, nagmukha siyang kangaroo na may nakatagong anak sa kanyang bulsa. Malaki na kasi ang tiyan ni Vera. Kahit 4 months pregnant pa lang siya. Feeling ko tuloy kambal ang anak namin.
How was your day, boss madam? Malambing kong tanong bago siya halikan sa pisngi. Nakakain ka na ba ng tanghalian mo? Pinagluto ako ni Venice at ng mami mo. Tapos may dala ring pagkain sila Kulin kaya't busog na busog ako. Masayang sagot niya. Kasama rin namin sa Manila si Venice dahil gusto nitong maranasan ang pagiging Manila girl. Hinayaan ko naman siyang sumama para makapag-enjoy. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong nito. Hindi pa. Hindi na ako nakakain dahil nagpunta pa kami sa presinto eh. Pinablatter namin yung nagnakaw sa company. Sagot ko. Halika sa kusina. Sobrang dami ng pagkain kaya't magkwento ka habang kumakain. Hinila niya ako patungo sa kusina. Nadatnan ko dun sila Mommy, Venice at Kulin na nag-uusap-usap. Si Francis, Daddy at Lawrence naman ay naguhugas ng plato. Nandiyan ka na pala. Nakangiting sabi ni Mommy. Oh, bakit sila Daddy ang naguhugas? Tanong ko bago naupo. Para naman matuto rin sila. Sagot ni Mommy. Hinainan ako ni Vera ng pagkain. Mabilis naman akong kumain dahil gutom na rin ako. Felix, okay lang bang matulog ako kila tita kahit isang araw? Mag-girls night kasi kami. Nakangiting sabi ni Vera. Napaisip naman ako dahil sa sinabi ni Vera. May tiwala naman ako kila Mommy kaso nag-aalala ako lalo pat buntis si Vera. Hindi rin ako sanay na wala siya sa tabi ko. Payagan mo na, sabi ni Daddy. Oo nga boss, sang-ayon naman ni Lawrence. Okay, tugon ko at bahagyang ngumiti. But be careful, okay? Magaslaw ka pa naman Vera. Wala ako sa tabi mo kaya dapat mag-iingat ka. Promise, mag-iingat ako. Masayang sabi nito bago humalik sa pisngi ko. Pagkatapos nitong humalik sa akin, agad na siyang hinila nila Mommy. Wala na naman akong nagawa dahil sila Mommy na yon. Napahinga na lamang ako ng malalim at nagpatuloy sa pagkain ko. Nang matapos ako'y hinugasan ko ang pinagkainan ko. Muli akong napahinga ng malalim. Nang maalala ko si Vera, namimiss ko na talaga siya. Miss ko na ang darling ko? Nakangusong sabi ni Daddy bago mapahinga ng malalim. Puntahan natin sila, sabi ni Lawrence. Gusto kong bantayan si Kulin eh. She's very makulit pa naman. Baka namimiss na ako ni Venice. Puntahan na kaya natin sila, sabi naman ni Francis. Mukhang tinamaan to sa kapatid ni Vera. Paano natin sila pupuntahan? Girls bonding yun eh. Doon siya gaganapin sa kondo namin. Mahirap sumulpot doon kapag lalaki. Siguradong mapapatulog ako sa sala niyan, sabi ni Daddy. Then, let's be a woman, nakangiting sabi ni Lawrence. Ay, wag niyo akong idadamay dyan. Ayokong sumama ang loob sa akin ni Vera. Saad ko. Ikaw rin, mamimiss mo si Ate Vera, parinig ni Francis. Sa huli, kahit na anong tanggi ko pa ay napapayag pa rin nila ako. Kaso mukhang pinagsisisihan ko na. Pinagsuot ba naman nila ako ng damit pambabae at inayusan ng pambabae? Pinagsuot din nila ako ng wig at heels. I swear, I will kill you. Gigil kong banta kay Lawrence habang nasa elevator kami ng kondo nila Daddy. Paakyat na kami ngayon sa 6th floor kung nasaan ang condominium nila Mommy. Ang ganda mo nga eh, sagot lang nito. Feel na feel nila ang ayos nila, habang ako nakasimangot at gusto na silang sagpangin. Nang bumukas ang pinto, lumabas kami't dumiretso sa silid kung nasan sila Mommy. Si Daddy ang nagdoorbell. Ilang sandali nga'y bumukas yun at iniluwal si Mommy. Yes? Sino sila? Tanong ni Mommy. Kumending-kending naman ang mga kasama ko. Bahagya naman akong napakuyom ng kamao at napipilitang ginaya sila. Bago lang kami sa kabilang kondo. Naririnig kasi naming masaya kayo eh. Kaya gusto naming magpakilala, sabi ni Daddy gamit ang boses na pambabae. Ngumiti naman si Mommy at kinurot sa tenga si Daddy. Napangiwi naman si Daddy. Akala niyo talaga magogoyo mo kung lalaki ka ha? Gigil na sabi ni Mommy sa kanya. At talagang dinamay mo pang iba? Darling, miss lang kita eh. Nakangusong sabi ni Daddy. Alam mo namang hindi ako sanay nang wala ka, hindi ba? Isa-isa na ngang lumitaw sila Vera. Kumabog agad ang mabilis na puso ko nang masilayan ko ang kanyang ganda. Felix!
Hindi makapaniwalang sambit ni Vera habang nakatingin sa akin. Bakit nakaganyan ka? Napagtripan. Sagot ko lang bago siya hilahin at yakapin. I miss you, boss madam. Grabe ka naman. Wala pa yatang 1 oras tayo hindi nagkikita eh. Natatawang sabi nito. Nakangusong humiwalay naman ako sa yakap. Alam mo namang hindi ko kayang wala ka, hindi ba? Natawa na lamang ito bago kurutin ang pisngi ko. Ang ganda-ganda mo pala kapag naging babae ano. Parang gusto ko ganyan ka nilang palagi. Pwede naman po, kapag dalawa lang tayo. Willing na willing akong maging babae para sa'yo. Napabungis-ngis naman to bago ko hilahin papasok ng kondo. Girl ka naman ngayon kaya hayaan kitang makisali sa amats namin. Ngumiti ito bago ko hilahin paupo sa isang sofa. Miss ko na rin naman ang amoy mo kaya't dito ka nalang sa tabi ko. Napangiti naman ako bago siya nakawan ng halik. I love you, my boss madam. I love you too, bossing. At ayun, nasali na kami sa girls banding nila. Dahil nakadamit pambabae naman kami. Bigla ring nawala ang inis ko sa ayos ko dahil nasa tabi ko na si Vera. Vera's point of view. Ang sarap pala sa feeling yung mahalin ka ng totoo at sincere. Yung tipong kahit balik ta rin ng mundo, ikaw pa rin ang gusto niyang makasama sa buhay. Kagaya ko, nanggaling ako sa relasyon na sobrang mapanakit. Tapos biglang dumating ang isang lalaking tunay akong minamahal at never akong sinaktan. Thank you po. Balik po kayo, ma'am. Nakangiting sabi ko sa babaeng customer ko. Nagtayo kami ng negosyo rito sa probinsya ni Felix. May pasalubong center, cafe at cake shop. Sa awa naman ng Diyos naging patok siya at naging successful. Pinili na kasi naming tumira dito sa tabing dagat. Kaya mas maraming customer na iba-ibang lahi. Boss madam. Napangiti ako nang pumasok sa loob nitong cake shop ang asawa kong kagagaling lang sa Maynila. Pauwi-uwi si Felix sa Manila twice a month. Dito kasi kami nanirahan na sa Zambales. Umuuwi lang siya sa Manila kapag may urgent sa company at kapag bibisitahin kami nila mommy. I miss you. Malambing kong sabi bago siya lapitan at halikan. O, kamusta ang biyahe? Kumain ka na ba? Kumain na ako. Inilibot nito ang kanyang paningin. O, nasa na yung mga bata? Nagdala ako ng pasalubong para sa kanila. Nandun sa office. Tara, puntahan natin. Dumiretso kaming dalawa sa office. Napatangan na lang kami nang madat na ng 3 batang babaeng nagsasabunutan. Hey! What's the problem? Tanong ni Felix kaya't napunta sa amin ang atensyon nila. Daddy! Tumakbo ang 3 sa kanilang ama na parang walang nangyari. Naupo naman sa lapag si Felix at hinayaan ng 3 na dambahin siya. Pinaghahalikan siya ng mga ito kaya't napatawa si Felix. Daddy, we miss you po. Masayang sabi ni Fiona, ang panganay sa kanilang triplets. Daddy, happy ako kasi nakauwi ka na. Sabi naman ni Fiona. Daddy, nag-behave po kami. Sabi naman ni Fabiona. Sobrang gulat namin noon kasi triplets pa lang dinadala ko. Siyempre tuwang-tuwa ako kasi ang gaganda ng lahi. Anong behave? Naabutan nga namin kayong nagsasabunutan? Nakasimangot kong saad. Si Fiona po kasi naaway ako. Ang sabi niya, ampun lang daw ako. Nakangusong sabi ni Fabiona. Opo, nag-aaway si Fiona at Fabiona. Sabi naman ni Fiona. Oh, bakit pati ikaw nakikisabunot na? Para masaya lang po. Sagot lang nito bago tumawa. Mga anak, hindi ba't sinabi kong huwag kayong magsasakitan? Bad yun eh. Gusto nyo bang magalit at maparusahan kayo ni Daddy? Mahinahong sabi ni Felix. Hanggang salita lang naman niyang si Felix. Sa sobrang pagmamahal niyan sa mga bata, umiiyak siya kapag pinapa-face the wall ko mga bata. Kapag naman pinagsasabihan niya mga bata, mahinahon lamang ito. Never niyang pinagtaasan ng boses sa mga ito. Kahit ako. Sorry, Daddy. Sabay na sabi ng mga ito. Just don't do it again, okay? Wala akong magagawa kapag pinarusahan kayo ni Mommy. Tumango lamang ang 3 bata bago siya lambingin. Hinayaan ko lang muna silang maglambingan.
At sobrang miss ng mga ito ang ama nila. 2 days kasing nawala si Felix. Naupo lang ako at kinalkal ang mga dala ng asawa ko. Nakakita ako ng banana chips na agad kong kinain. Kung hinahanap niyo si Frankie, nandun sa kulungan, nagsisisi. Hindi ginamit nila daddy ang anak card sa mokong nilang panganay. Hinayaan nilang matutong anak nila na mukhang umeepekto naman. Nabuntis ba naman niya si Elise eh? Kaso, ang gagang Elise, iniwan ng bata kay Frankie at sumama na sa ibang lalaki. Ayun, instant good boy ngayon si Frankie para sa anak niya. Pagkatapos maglambingan ng mag-aama, kinuha agad ng triplets ang mga pasalubong sa kanila at mabilis na lumabas ng office. I missed you, boss madam. Tumabi sa akin si Felix at yumakap sa bewang ko. Hindi mo alam kung gaano akong nangungulila sa'yo. Hindi ako makatulog eh. Hindi ako makakain at hindi ako makapag-focus. OA mo? 2 araw lang tayong hindi nagkasama. Puro video call nga tayo eh. Kahit sa pagliligo mo, video call pa rin. Natatawang saad ko. Masyado talagang patay na patay sa akin to. Parang tanga lang siya. At dahil 2 araw tayong hindi nagkita, hindi pwedeng hindi ako makakaskor. Ngumisi ang mokong habang itinataas baba ang kanyang 2 kilay. Alam mo na, boss madam, soundproof naman tong office mo eh. Sinadya kong ipa-soundproof yun dahil yung mga naunang tauhan ko ay naririnig kaming gumagawa ng milagro. Iba kasi akong humalinghing. Ay akala mo ay nasa langit ako. Ito kasing asawa ko eh, halimaw masyado sa bakbakan. Felix, baka naman biglang pumasok ang mga bata. Alam mo naman yung mga yon, mangungulit sa'yo yon dahil namiss ka. Ako nang bahala. Humalik ito sa labi ko bago lumabas ng office. Naghintay naman ako at magre-ready na. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko habang nakatingin sa masarap kong asawa. Oh, anong sinabi mo sa mga bata? Tanong ko nang makalapit siya sa akin. Tigi 1,000 lang ang katapat nila. Sagot nito bago ko halik-halikan sa leeg. Mahina ako naman siyang hinampas. Ginagawa mong mukhang pera mga bata. Ngayon lang naman. Natawa ito bago haplusin ang pisngi ko. Huwag nang magalit, boss madam. I love you. Oo na, I love you too na. Ngumiti ako at ako na mismo ang humalik sa kanya. And then boom! Hello, lamog na pechay. Mainggit muna kayo riyan. At salamat pala sa pakikinig sa kwento namin ng asawa kong si Felix Peralta. Wakas.